ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako, pasensya na ho kayo. Hindi ako todong sang-ayon doon. Kasi naniniwala ako na hindi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pinagpalang araw sa bawat isa. Andito ulit tayo sa ating payong kapatid. Ayan, si Tosca, si Erwin, siyempre ang inyong tingkod. Ay, bago tayo magpatuloy, pwede po bang naman yung subscribe button, tsaka mag-invita ho tayo ng mga kaibigan natin para mapalaganap po natin itong ating mga pagpapahayag ng mga payo sa ating mga kapatiran, baka sakali makatulong sa kanila itong mga segments na ginagawa po natin. Siyempre, i-push na rin yung notification button para updated kayo sa mga bagay na nilalabas po natin. Guys, yan. True at tumpak. Trumpak na trumpak mo, kuya. Parang laruan yan. Oo nga ako. Ay, trumpak, kuya. Anyway, mga kuya, alam niyo na po, March na. So, alam niyo po, ibig sabihin ng March, graduation. Akala ko kaya graduation March March, Oo nga, pero mga kuya. Ang nalala ko sa March, yung mga sundalo, ang corny. Ano ho ba yan? Bataan March ho ba? Iba ho yung Bataan March. Sige, ano meron sa March? Hindi po kasi di ba graduation po? Di ba mga kuya, syempre, like ako po, estudyante. Wow, hindi, nag-graduate ako. Pero syempre, sinasabi nga po nila ang graduation is parang coming of age. Parang, syempre, pag nag-graduate ka, parang, mukhang may mararating ako sa buhay ko kasi graduate ako, mga kuya. Pero syempre, yung graduation na yan, by level. May graduation ng kindergarten. Kung tapos ka dyan, hindi mag-sabihin, may mararating ka na kagad. So, meron naman. Papunta ka na sa elementary. Ayun, at least sa high school, secondary high school, tapos college or masteral, then doctorate, mga ganun. May level yan eh. So, depende. So, ang ka gumagraduate. Pero mga kuya, syempre kaya ako nag-aaral kasi syempre iniisip ko, gusto ko maging maganda yung future ko. Meron akong marating sa buhay ko, di ba? So, mga kuya, baka pwede nating ma-encourage ang mga kabataan na paano maging motivated, para mag-aral lang mabuti. At syempre po sa mga magulang, paano naman tayo makakatulong sa mga anak natin na talagang, ang anak natin ay talagang maganda ang maging future. Yan basically mga hinihingi ng payo ng mga magulang, di ba? Paano ba natin i-motivate yung mga bata? Kasi ayaw naman namin pumasalan sila para pasang-awa, di ba? O kaya, paano mo ma-motivate? Para mag-aral sila ng mabuti. So, yun. Si Kuya Erwin yan. Doctorate ho ata ang natapos nyo, Kuya Erwin Dr. Erwin. Wala. Makailan lang nakatapos siya sa masteral ng ministry. May karangalan. Wow! Pareho kami ni Kuya Bob. with honors siya. Kasi nagkopyahan kami. Pero mga kuya, I'm so happy na nandun kayo sa honor roll kasi dati napunta ako sa horror roll. Kasi pero huwag nyo naman ako, dati ho yun, nagsisinaw ako, nangungopya ho ako estudyante ako. Alam ko naman ho na tanggap nyo naman ako pero nagsisinaw ako sa mga kasalanan kasi na principal's office na ho ako. Pero okay din yan, meron kaming mga kakilala, graduate, nangungopya lang Talaga ho? Kamusta ho sila? Trabaho rin, copier. Joke lang. At least may trabaho mga kuya. Pero we're not encouraging naman na mangopya tayo, di ba mga kuya? Pero mga kuya, yun nga po, parang nakakonfess ko tuloy lang mangopya ako na dati. Hindi kasi marami naman talagang yung sabi nga better to cheat than to repeat. Mga ganong idea. Better to cheat than to repeat? Ganun nung pag wala ka naman minsan takot sa Diyos, you can do anything Di ba? Para lang maipasa mo isang bagay, pwede mo dayain. Iba, naglalaro para manalo, pero mandadaya, gano'n. Alala ko tuloy palabas sa Cool Runnings, sabi niya, yung Cool Runnings kasi, parang yung mga Jamaican bobsledder. Biglang tinanong yung kanyang nag-coach, natanggal nasuspindi na sabi niya, Coach, why did you cheat? Sabi nung coach, because I want to win. Sabi niya, if you win, you want to keep on winning. So if you don't understand what it really means to win, for sure, you will end up cheating. Pero mga kuya, in that regard po,
paano po ba ang isang mag-aaral na maging winner? Di ba? Gusto kong manalo sa buhay. Parang, so hindi po sa pangungopia. Paano po kaya yun? I want to be a winner, di ba? So, siyempre, di ba, Kuya Erwin? Oo. Paano mo i-define yung winning? Ayun Oo nga, depende Bilang kung ano mag-aaral. yung win. Para sa akin, ang win is yung may natutunan ka. Kasi may mga gagraduate, graduate na sila, pero wala talaga silang alam eh. Kaya ang testing niyan, pag naghahanap na ng trabaho, pag tinanong na sila, tapos wala silang masagot, dun lumalabas ang katotohanan. Wala talaga silang natutunan sa kanilang pag-aaral. Tsaka yung natutunan, ibig sabihin, na-practice mo. Kasi dalawa pala yan eh. Naalala ko lang kay Erwin, kung naalala mo, yung Greek education, yung Greek way of educating their people. Kapareho nung ginagawa natin ngayon. Pag nakagraduate ka sa classroom, alam mo na yan, kaya pa na yan. Diba? Eh, sa Hebrew, hindi ganon. On the job. Kumbaga, hanggat hindi mo ginagawa, hindi mo alam yan. Hanggat hindi mo napapractice, hindi mo pa alam. So, kaya ngayon, nare-realize ko, kaya pala sa, ang mga Israelites, ang daming invention, no? Kasi, yung matatalino, kadalasan, sila, they're not just after knowing the principles, but putting those principles into action. Si Albert Einstein, di ba? Hudyo yun eh. So, maraming mga Hudyo, ganun ang kalakasing discipline, ganun ang kalang training. Hanggat hindi mo ginagawa, hindi mo pa alam. Ang galing po. Actually, mga kuya, ewan ko po kami may nakaka-relate na mag-aaral. Gustong-gusto ko po di ba sa isa ko, group tayo, tapos merong isa o dalawa lang na sila yung gumagawa, tapos yung iba, bahala ka na, kaya mo na yan. Pero actually, panalo yung gumagawa kasi siya yung natututo. At the end of the day, siya yung may na-gain na knowledge. Yung iba parang, parang, mas gusto ko ako yung nagre-research, ako yung gumagawa kasi feeling ko parang mas nakakalamang. Mas nakakalamang kasi ako yung natuto eh. Yes. Kaya going back doon sa sinabi mo, how can we motivate our children to study? Di ba? Kanyari, graduate sila ng, let's say, elementary o kaya yung mabababa pa, hindi pa sa how can we motivate them? Di ba? So, maraming mga factors involved. One, ano yung mga possible roadblocks? Bakit hindi sila nag-aaral? Sa experience. Di ba may mga bata kasi hindi naman sila hindi nag-aaral dahil tamad sila eh. Kaya lang natatakot sila dahil hindi talaga nila makuha. May mga roadblocks yun eh. So parang, kunyari naalala ko, kalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Meron pala siya, dyslexic pala siya. Opo. Yung nakikita niya yung letra, balibaligtad. Ay, mahirap po yun. So, kaya di siya excited mag-aral kasi hindi niya naintindihan talaga, balibaligtad eh. Nung na-discover yun, nalaman na ano yung approach para siya ay maturuan ng maayos. Yun. So, tingnan mo yung mga roadblocks. Katulad ni si Thomas Alva Edison. Di ba? Sabi na, di marunong yan. Kaya huwag mo na papasukin yan. Kasi meron silang yung talino nila, hindi nag-angkop do sa eskwela, sa klase na ina-attenan nila eh. Pero amazingly, yung nanay, di bali, ako na lang magtuturo sa'yo. Ay, ang galing ng nanay. Kasi alam mo, ito kay kwento kayo nangyari kay Thomas. Si Thomas, umuwi, sabi ng sabi ng mga classmates, huwag ka na pumasok, bobo kay. Sinabi mo yun? Oo, hindi sinabi sa nanay, Mama, ayoko na pong pumasok kasi bobo daw ako. Tapos sabi nung nanay, di bali anak, pumasok ka lang, tuturuan kita. Ayan. So, tinuruan. Tapos bumalik ulit, ito may liham na ng teacher. Huwag mo na siya papasukin kasi hindi siya capable of learning. Grabe, no? Yun yung sabi ng nanay, huwag kang mag-alala to. Ako na ang magtuturo sa'yo. Pero ito, amazing. Nung namatay si Thomas Alva Edison, talagang ang buong Amerika nagpatay ng ilaw. Para mabigyan siya ng parangal. Okay. Ayun, kasi nga siya ay naka-invento ng bumbilya. Yung sinabihan pong, yung, hindi ko masabing word yung hindi marunong, ganun po. Itong mga nagsabing hindi siya makatututo, palagay ko nagpatay din ng ilaw. Wow. To remember, yung sinasabi lang bobo, na
matalino. Kasi ang tanong dyan, does it mean na pag hindi ka magaling sa school, hindi ka na talaga magaling? Yun nga po kasi, Okay. minsan po kasi slow learner lang, pero kaya naman parang, totoo ba yun kuya na hindi na lahat ng mga bata, hindi pare-pareho ang kanilang parang coping mechanism. Parang, pwedeng ito, mas mabilis, pero makakahabol din naman, parang, pag hindi lang nakahabol, parang hindi na marunong, parang gano'n. Yung iba, sobrang advanced kaya nga nahihinaan sila dun sa pinag-aaralan Yung mga iba, kasi yung intelligence may iba-ibang level yan Yes. Sa academics, meron sa mathematics, meron sa music, ganyan. Kuminsan ang magulang, pinipilit nila, ikaw, kasi magaling ka sa biology, magiging doktor ka. Ikaw, galing mong makipagtalo, maging abogado ka. Sabi sa akin, ikaw, konti lang nalala mo, magpastor ka na nga. Totoo? Hindi nga yung maraming kami. Joke lang. Hindi, yung sinasabi ni Kuya Bong na roadblocks, yung pinipilit ng magulang, yung bagay na hindi naman naaayon sa ano ba tawag dito? Yung intelligence. Kasi multiple intelligence yan Pinipilit na lang maging doktor pero ang bagay naman sa kanila engineer kasi mahilig sa mathematics. Yun ba? Alamin mo kung ano talaga ang natural propensity ng anak mo. Yes. Tapos encourage mo siya doon. Kasi yun ang una kailangan makita mo yung roadblocks para ma-address mo siya accordingly. Diba? Kasi nga tama si Erwin iba-iba intelligence ng tao. May mga kinetics sa magagaling sa sports, may magagaling sa spatial, mayroong magagaling sa academics. Kailangan i-discover mo yun. Ang problema natin sa way of education natin, ang dinidiscover lagi academic excellence. Opo. Magaling to sa math, magaling sa science, yun lang nire-recognize madalas. Pero hindi equal ang recognition in terms of magaling sa sports. I-recognize din magaling sa sports, pero hindi as parang kumbaga hindi siya as honorable as kapag ikaw ay academically excellent. Akala nila yun lang ang pag-honor ka doon, ikaw na ang pinakamagaling. Hindi nila alam, meron din ako mga kilala, ganyan na nag-graduate, very excellent. May mga laudi-laudi pa nga yung ano nila. Pero pagdating sa trabaho, wala na. Actually, curious po ako mga kuya. Bakit po ganun na, marami na po ako narinig yung story na yung cum laude, ganun. Pero mas nagpa-prosper pa o mas maganda yung kalagayan ng mga iba nga nangungopia pa. Ano po ba yun? Parang, I want to understand kuya, bakit ganun na, bakit yung ibang mga nagtapos ng mga honor roll, ganyan, iba walang trabaho. Totoo yan. Nakikita ko yan sa sarili ko. Hindi ba yung mga kasama ko, kunyari, kasama ko nung high school at saka nung college. College, maganda rin yung eskwela na punta ko. Talagang matatalino doon sa college na yun. Pero nakita ko mas successful yung mga kaklase ko nung high school Kahit na hindi sila nakatuntong ng yung talagang magandang paaralan, pero mas successful sila. May mga factor kasi when it comes to success, no? Of course, iba yung si God, siyempre in control, no? He can make you successful. Pero kung a-analyze mo yung totoong mga sitwasyon, maraming factors. Like, yung matatalino, there are a tendency na hindi sila marunong makirelate sa ibang tao. Diba? Kasi, minsan, sobrang talino, parang Dilibro po. Hindi nila maintindihan yung ibang tao Parang, iba sila Parang iba yung mundo. So, they don't know how to relate. Isa sa mga importante sa tagumpay ng tao, your ability to relate. Kaya nga, hindi na lang kino-compute ang IQ Di ba? Intelligence. Kino-consider na rin yung EQ, yung emotional quotient. Kino-consider na yun. Yeah. Kasi nga, hindi lang, minsan mataas yung IQ mo, pero mahina EQ mo So, hindi ka marunong mag-relate. Another possibility, yung matatalino, hindi sanay bumagsak. So once nadidepress sila, nadidiscourage sila kaagad, sa business, ang karanasan ng marami, sa 10 nila sinubukan, minsan siyam yung bumagsak Iba, mas malala, 11 Ay, grabe. Pero minsan, pagka suko ka na, wala na mangyayari sa'yo.
Di ba? So, kailangan matuto ka din na to how to rebound sa mga failures. So, pag sobrang yung mga matatalino minsan at academically excellent, hindi sila sanay mag-fail. Tapos, yung mga klase mo, parang ito, bagsakin naman ito. Ba't ngayon ang galing-galing? Ang yaman-yaman na. Hindi takot eh. Eto, mga kuya, tanong ko lang po. Parang ano lang po, eto po yung mga sinabi niyo na ability to relate, how to rebound, natututunan ho ba yan sa school? Paano po? Matututunan din yan kasi yung kalang friendship na nade-develop. Kaya pansinin mo ito ha, hindi lang basta eskwelahan eh. Pansinin mo, minsan, yung makikilala mo sa eskwelahan will also help you in your future success. Yung makikilala mo. Biro mo kung kayo mga business people. Nagkakilala sa eskwelahan. Kaya minsan, yung mga bossing-bossing sila eventually because of yung connection. Yung connection na na-build mo. Yung network na na-build mo. So, importante ngayon, to motivate, siyempre, naintindihan mo yung roadblocks, in-address mo yan. Ang isang mga posible pang pwedeng gawin natin, you encourage them to focus on learning than performance. Okay. Di ba? Kasi, minsan, gusto natin honor, hindi naman natuto. Kaya yung nangopya lang, honor, ganyan. Pero ang ating hangad, more than the yung performance, natuto ka ba? So, let's encourage yung mga bata. Then, appreciate natin sila doon. Yes. Sabi nga nila, celebrate your wins, diba? So, yung sineselebrate mo, ini-encourage mo yun eh. Pag nakita mo sa wow, anak, ang galing. Parang pati the way you say it, importante yun eh. Wow, ang galing mo dito, anak ko. Kunti na lang, 100 ka na. Ganun, parang na-encourage. Hindi yung, bakit 98 lang? Ay, grabe. 98 lang. 98 lang. Dalawa na lang eh. Hindi mo pa yun na, ano ka ba? Sakit mo. Diba? Sa halip na matulungan mo, ma-motivate mo, nade-demotivate. Kaya importante yun. Yung the way you say it, yung ina-affirm mo rin. No? Oo, malaking bagay yun eh. Yung mga nagmo-motivate sa atin, malaking bagay din yun. Kasi ang mga primary motivators natin, yung magulang. Yes. Yung magulang. Yung mga, sinasabi ng magulang, pag-encourage na, yung tulad ng sabi ni Kuya Bong, ano to, 98 lang? Hindi, dapat, pag makita mo yung test paper ng anak mo, sabi, ay anak, sabi, okay to, 99 na lang ang kailangan mo. Para sa yun. At least, di ba po, mensahe, di ba? Ang pangalawang nagmo-motivate, para sa akin, yung guro, yung teachers. Ay, oo. Kasi ako, isa sa mga tinanong sa akin nun, sabi, can you name 5 of the people who motivated you? Alam mo, isa sa mga 5 na yun, dalawa, mga naging teacher ko nung high school at saka college. Sila. Kaya, ang interest ko, na-influence ng interest nila. Kunyari, ang nag-motivate sa akin nung high school, yung teacher ko sa English and Literature. Kaya mahilig ako sa tsaka yung sa music. Yun. Kaya lang wala akong teacher sa ballet. Kaya hindi ako. Tsaka ito rin, no? Para ma-motivate mo rin yung bata, pwede mo rin tingnan yung idea na ano yung nadidevelop na habit, good habits sa kanilang pag-aaral. Kasi may habits na nadidevelop eh. Sa totoo lang, hindi lahat ng inaral mo academically, maa-apply mo eh. Kasi may mga, depende sa trabahong pinasok mo. Pero yung habit na na-develop mo, yun, madadala mo yun. So, every time you see a good habits na ine-express, ibaan mo yun, kumbaga, i-reward mo yun. Diba? I-recognize mo yun. Tapos, hindi lang yung outcome. Kundi, okay, maaaring hindi mataas yung outcome, pero na-develop yung discipline niya sa area na yun. Ako, i-encourage mo doon para makita niya, wow, okay to, hindi ako parang nape-pressure lang kumuha ng grade. Kundi, nag-aaral ako kasi nadidevelop yung aking pagkatao. Nakaka-develop ako ng good habits. Good. Malaking bagay yun. Totoo yan. Kuya, kasi minsan, I don't know if
makaka-relate po, no? Pero ito po, nakaka-relate ko. Minsan, syempre, kaya gusto kong makakuha ng good grades. I want to please my parents. Yes. Kasi pag hindi ko na-please yung parents ko, lagot ako. Oo. So, mga kuya, paano kung gano'n naman ang motivation ng estudyante na kaya po ko na mag-aaral para mahal ako ni mami at mahal ako ni daddy. Kaya pag bumagsak ako, hindi na ako mahal ni mami at ni daddy. Dapat ituwid yan yung mga ating mga mindset. Dahil tayo, kunyari, mga magulang, kadalasan nakatingin sa resulta, nasa grades agad eh. Hindi natin nakikita na yung mga anak natin, yung mga pinapaaral natin, talagang masipag sila. Minsan kahit na gabing-gabi na, nag-aaral pa rin sila, nagbabasa ng libro. Hindi natin nakikita yung mga bagay na yon. Samantalang yun yung mga attitude na tulad ng sabi ni Kuya Bong na talagang magdadala sa atin sa success. Alam nyo sa pagdating sa actual work, yung kasipagan mo, yung diligence mo, perseverance mo, yung attitude na never give up na na-develop mo nung nag-aaral ka pa, ayun ang nakikita ng mga boss mo. Of course, tumitingin din sa results, pero nakikita nila yun. Tsaka, tutulungan din natin anak natin na mag-create ng study program o kaya ng habit. Kasi, ano yan tutulungan. Kasi nakalala ko yung mga anak ko, ang galing ng asawa ko dyan sabi ng asawa ko huwag kayong uuwi na, kunyari, habang naghihintay kayo ng service niyo, gawin niyo yung assignment niyo. Habang naghihintay kayo, para hindi ko na kayo tutulungan dito pa na kasi sayang oras. So, sari takbo sila ng takbo, naghihintay ng sundo, tinatapos na assignment. Kaya pagdating sa bahay, halos wala na sila, papahinga na sila. Ang galing strategy po yun. Nag-create sila ng study. Tapos nag-develop yung habit na gawin mo agad yung magagawa mo na instead of procrastinating. Correct. Diba? Na-apply po sa ibang aspeto ng buhay. Tapos i-encourage mo sila, galing mo anak, nagawa mo to, di ba? And in fact, there was a time na discourage sila kasi parang mas mataas pa yung grade ng classmate kasi nga daw, sabi ko, hindi, nanay ang gumawa niyan. Ikaw gumawa nito. Magaling ka kasi ikaw gumawa niyan kasi ang iba, lola nila gumawa, nanay nila. Masama ho ba yun? Tinulungan naman ho yung bata. Hindi, ang problema doon, hindi mo tinulungan yung bata. Ay, ganun. Oo, parang sinalo mo yung responsibilidad sa kanila Oo nga. O ngayon, kagustuhan mo mag-honor sila, yun ang award na nakuha mo. First honor ng kindergarten, graduate ka college, di ka ba nahiyan yan? Minsan, bigyan mo rin sila ng ganung dangal. Kasi by giving them that honor na sila yung gumawa and encouraging them that, recognizing that sacrifice tsaka yung effort nila, panalo yun. Namomotivate sila to do it again. Instead of, parang pag ikaw gumawa, sasabi mo, hindi ka kasi marunong Yun nga. Hindi ka tuloy mag-o-honor. Ako na nga gagawa. Di, sinira mo na yung bata. Lalo na wala sila natutunan. Kasi isipin mo ng bata, siguro nga hindi ako marunong kasi si Lola na gumawa. Yes. Tapos biglang magiging, hindi, si Lola na lang gagawa. Naging tamad na tuloy. Wala na. Naipasa na lahat. Masanay ng gano'n. Masanay ng iba ang gumagawa ng kailangan. Kaya ang gagraduate mo, si Lola. Si Lola grabe. Kawawa, pangalan mo. Ayun na. Hindi pangalan ni Lola. Ano ba yan? Ang hirap naman. Importante yun. Kaya ngayon, hindi rin puro aral. Bibigyan mo sila ng, kumbaga, ng breaks. Correct. Mag-enjoy din kayo. Hindi, Hindi puro sub-sub na basa ng basa. Kailangan may swimming time, ganyan po. Ito, tayo. After mo magawa yan, note tayo sini. Laro tayo sa labas. So, na-develop sa kanila yung balance na pag-approach sa buhay. I like that. Balance po. Balance. Opo. Balance lang ang buhay. Di ba? Tapos, siyempre, be creative din sa pagtuturo. Kasi, minsan, gawin mong, kanyari, hindi lang makuha sa school. Opo. Math, lalo na math. Opo. Kasi na-develop yung sa math namin, naglalaro kami. Yung may plus cards. Tapos unahan makarating doon sa finish line. Hindi nag-i-enjoy. Pinagsasama mo yung fun at saka learning. Yung maganda po. Di laro kayo ng bahay-bayan. Bibili kayo. Kaya gusto dating larong Monopoly. Kasi natututo kang mag-invest. Pinagsahalo mo yung fun at saka yung learning. Opo. Pero mga kuya, syempre, we were talking about parents. Pero syempre, mga kuya, ako for me, ang second parent ko,
teachers ko eh. Oo nga. Yes. So, how do we motivate naman? Kasi yung teachers, parang sila yung halos kasama ng mga anak natin, di ba? So, how do we motivate naman our teachers on parang teaching the students? Kasi minsan may mga estudyante talaga mga pasaway. Kaya mga teachers parang nawawala ng gana siguro. Parang ang kulit ng mga estudyante ko. Siyempre, nadi-discourage yun ng mga guro. Siyempre, marami rin silang problema. Tapos, hindi nakikinig yung mga estudyante. Yung iba pa, like ako, lagi akong talkative nun eh. Kaya, so, sa mga teachers ko, mahal ko mga teachers ko. I love you po. Hanggang ngayon naman eh. Pero ako yung baka maybe, how can we parang encourage naman our teachers? Kasi, crucial po mga teachers po sa buhay ng isang estudyante. Yes, of course. Nasabi ko, tinanong ako kung ano yung 5 nakapag-influence sa akin. 2 na dun, mga aking teachers. Paano po nila na-influence? Kasi pagdating ng klase niya, ako ini-encourage niya na mag-recite, tapos ini-encourage niya ako magbasa ng libro, tapos malalim siyang mag-isip. Yeah. Yun lang hindi ko nakuha. Pero okay na sa... Talino nga ako kayo eh. Hindi, isipin nyo na lang ito. Halimbawa, ikaw teacher. Makita mo halimbawa, estudyante mo, naging presidente ng Pilipinas. Wow! At ginawan niya ng maganda yung Pilipinas. Di ba? Anong kaya ang pakiramdam mo? Best. Like kung ikaw naman yung teacher, nakita mo lahat ng mga tinuruan mo, naging kapahamakan sa Pilipinas. Iniisip-isip ko yun. Sabi ko, ano kaya ang pakiramdam ng isang teacher kung ang estudyante niyang si Lee Kuan Yew, nagpaayos ng Singapore? Wow. Tapos tingnan natin ngayon dito, yung mga kawalan natin ng tiyaga, tapos ito makikita mo mga leaders natin, saan dinadala yung bansa, di ba damay ka din? Sino yun? As a teacher. Damay ka din as a teacher. Kaya sa akin, kung anong greatest motivation, yung sacrifice mo, yung tinatrabaho mo, will bring somehow a great change in this nation. So naalala ko mayroon isang estudyante, noon pa to, NCE pa yung uso noon eh. Sabi ko, anong NCE mo? 25. Hindi ko yung maintindihan. Kasi ang naalala ko, ang NCE dapat 99, wag na 98. Bakit 25? Hindi ka pa pumasok. Tapos nalaman ko, sabi daw niya, kasi teacher namin pagpapasok quiet! Mas matutulog na. Totoo? Tapos sabi niya, bakit ganun? Kasi sabi nila lagi quality lang sweldo namin. Tapos magkasakripisyo pa kami ng ganito. Pero mga kuya, totoo talaga maliit ang sweldo ng mga teacher. Noon yun. Ano? Ngayon, ito pag-isipan mo, granting na lang talagang maliit. Ang ginawa mo, ito yung pie mo. 8 tayo maghahati. Hindi mo tinuruan ng estudyante mo ng tama. Paglaki niyan, makikihati pa yan sa pie natin. Samantalang, kung yan nag-aral ng mabuti, tatrabaho yan. Mag-aambag yan doon sa pie na palalaki niya yung pie na paghati-hatian natin. Di pa rin para tayong busog. Di ba? Samantalang kung yan di nag-aral, tapos magiging dagdag pasanin pa yan sa bayan, di dami na natin umaasa doon sa maliit na pie na pinaghahati-hatian natin. Kaya, yung sakripisyo na ito, yung gagawin natin to motivate us all, tayo rin ang makikinabang sa bandang huli. Yung mga anak natin. Isipin nyo kung tinuruan natin sila maging tapat. Biro mo yung Pilipinas, ang ayos-ayos. Kung hindi na, hinahayaan na natin sila magkopyahan, grado pa lang yan. Paano kung pera na pinag-uusapan? Diba? Kaya ang lungkot ng ating sitwasyon. Kaya mag-inisip ko, bakit ganitong ating bayan? Kasi nga, hindi natin mahal ang bansa natin kung mahal natin yan, bilang guro, gawin natin, magagawa natin para maging matatalino yung mga estudyante natin at iaahon tayo sa kahihiyan. Di ba? At sa kalalagayan natin ngayon. Kasi naturuan sila ng tama. Ganon din ang mga magulang. Hindi yung puro honor, tas wala naman ding naidagdag sa atin, kundi
naging matatalinong magnanakaw. Ay, Ano ba yun? Di ba? Parang, Nasaan sila ngayon? sa sila yun, di ba? Malaking concern po talaga yung educational system natin. Actually, ma-appreciate nyo rin naman, di ba, nagkaroon po tayo ng K-12, di ba? Kumbaga, efforts po yun to improve our educational system. Actually, hindi ko na po naabutan yung K-12. Ang naabutan ko, K-10. K-10. Kitten. Hindi, pinabalik na nga ulit nila sa kita. Kasi nga, basta kailangan nating, hindi yung yung haba yung desire mo to learn. Ayun, yun po importante. Kasi kahit ang haba niyan, tagal-tagal niya sa eskwelahan, hindi naman siya natututo, di wala din. Matagal ko na pong kopya. Hindi, joke lang po. Di totoo. Alam mo, nagturo kasi ako sa kolehiyo. Ay, ganun ho? Teacher ho kayo? Nagturo ako. Nalungkot ako kasi marami akong estudyante na hindi na makapag-compose ng sa writing. College na yun Kawawa. Sabi ko, pag okay, explain. Diba? In other words, parang ipaliwanag. Pag binasa mo, dilim wala ka maintindihan talaga. Hindi mo na alam yung sentence construction, hindi mo na alam paano na ang rule ng subject and predicate. Wala na. Sabi ko, parang Tagalog-English na yan, wala na. Pero di ba po yung construction ng sentences, sa elementary po yung tinuturo, di ba po? Yes. Pala. Pero ang tanong ko, tapos pa sila, iingay, pa-cute, akala mo, hindi ka na-cute kasi nakakatawa na tayo Alam mo, marami tayong mga OFWs dahil at mataas pang ating, kumbaga, kung level of education. Tayo, nag-i-English tayo among all other countries, di ba? Pero ngayon, magagaling na rin sila. Mga Koreano, gagaling mag-English, magugulat ka, kaya na rin nila makipagsabayan. Tayo, naiiwan. Kaya, hindi ko ini-insult ang Pilipino, matatalinong Pilipino Amen. Kaya natin makipagsabayan. Pero, kung dumadami na yung hindi nakapag-aral, at yung hindi natututo sa eskwelahan, hindi na motivate sa school, kahit taon-taon tayong magpag-graduate, kung hindi naman sila natuto, wala na tayong ipanlalaban sa bandang huli. Ito, Kuya Erwin, case in point na lang. Opo. Nasa Pilipinas ang International Rice Research Institute. Nasa atin na, nandito na. Opo. Pero, tayo ang umaangkat ng bigas sa ibang bansa. Yung mga ibang bansang nag-aral dito, sila nakikinabang. Ang adbantahe na. Sabihin, hindi naman sa Pilipinas yan. But the mere fact na nasa Pilipinas yan, adbantahe tayo dahil nandito na yan Kasi di ba po maganda ang lupa ng Pilipinas? Talagang... Kaso, kita mo naman, yung sakahan natin, naging mga subdivision na. Ay, naku po. Diba? Kailangan natin talaga ma-motivate. Tayo mga magulang, huwag tayo masyado sa pakarangalan. Doon tayo sa natutunan. Kasi, ganda po na. At na mai-apply natin sa buhay. Yes. Doon natin sila i-motivate. Karangalan o natutunan. Kasi what's the point? Honor ka nga, di mo naman alam gawin. Totoo yan. Diba? Kaya mga kuya, grabe po talagang ang dami pong learnings. Pero mga kuya, I mean, alam niyo naman po, maiksi lang oras natin. Pero excited ako. Pero di ba, mga kuya, mukhang gagraduate na tayo dito kasi sa susunod po yung paano kumuha ng kurso ba? Parang direction. Sayang nga Paano naman yung sobrang aral naman? Hindi naman mabalansi yung buhay. No? Pero, di bali po. Pero mga kuya, siguro po para po sa ating words of encouragement, parang how can we encourage yung ating mga mag-aaral, ating mga magulang, at ang ating mga guro, how to shine for Jesus kung saan man sila naroon. Ayun po. You shine, Sapatos. Ang naisip ko kasing marami ako naisip na biblical passage. Isa na doon yung sabi ni Paul, study to show yourself approved. Although ang ibang translations, be diligent, pero ang connotation nyo, implication nyo, study. Itong pag-aaral, hindi naman sa eskwelahan lang yan. Kung talagang magaling yung teacher tsaka may proper motivation ka, kahit na wala ka sa eskwelahan, nag-aaral ka pa rin. Lalo na yung mga subject na mga paborito mo. Kami nga ni Kuya Bong nagbabasa pa rin kami ng Biblia, pinag-aaralan pa rin namin yan. Tsaka excited pa rin kami pag binubuklat namin yung mga books about
the Bible, yan, mga history. Yung education, learning is a continuous system. Sabi ka ng senior pastor namin, the moment you stop learning is the moment you stop growing. Yes. Kaya kailangan natin mag-aral, matuto tayo. Kasi hindi natin alam, yan ang magdadala sa atin sa success. So, yun lang ang gusto kong sabihin para ma-encourage kayo na continue to learn. Thank you po kay Eric Eva. Alam mo, sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako, pasensya na ho kayo. Hindi ako todong sang-ayon doon. Kasi naniniwala ako na hindi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang mabubuting kabataan, masisipag na kabataan, yan ang pag-asa ng bayan. Kasi kung ang kabataan natin, mga pariwara, hindi naman sila motivated to study, anong kinabukasan natin? So ano ang ibig kong sabihin? Bilang mga magulang, tayo muna ang maging motivated to learn more than receiving or recognizing yung mga quote-unquote honors sa school. Maganda yon, yung honor, maganda yon. Pero kung yun ang habol natin at hindi naman yung matutunan at maging ambag tayo sa ating bayan at sa buhay ng ibang tao, yan ay mauuwi sa kawalan. Kaya nga ho, dumadami ang matatalino sa mundo, pero magiging matalino silang magnakaw, matalino silang isa ng kapwa, at hindi para tulungan ang bawat isa para umunlad tayo ng sabay-sabay. Kaya, una tayo muna ang mamotivate. Bilang mga magulang, mamotivate tayong magmahal dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At mahalin natin ang ating mga anak na matuto sila dahil mahirap ang kalandadaanan pero matututo naman sila. Kaysa naman tayo gumagawa ng assignment nila tapos sa halip na sila matuto, naging tamad na sila. Huwag na mangyari yun. Kaya tayo ang unang mamotivate. Ngayon, alamin din natin anong kanilang galing. Alamin natin kung saan sila talaga mahusay sa lalangan ng kanilang buhay. Kasi di pare-pareho ang kahusayan natin. Yung sasabi ni Kuya Erwin kanina, we have multiple intelligences. So, kailangan nating i-discover saan sila magaling. At doon natin sila hubugin. Nang sa gayon, maging lalo nilang ma-enjoy yung talagang disenyo nila sa buhay. So, higit sa lahat, ano ang dahilan mo sa iyong pag-aaral? Napaka-importante yung motivating factor. And I pray that all of us, ang ating motivating factor sa lahat ng ating ginagawa, sa ating patuloy na gustong lumago sa kaalaman, ay dahil sa gusto nating papurihan at dakilain ng ating Panginoong Diyos, na nagmamahal sa atin ng higit, na siyang ginawa ang lahat upang tayo ay mailapit sa kanyang puso, mailigtas sa kabila ng ating mga kakulangan at pagkakasala. Mga kapatid, ibinigay ng Diyos ang kanyang best, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Di ba't nararapat lang din sa lahat ng ating gagawin? Let's give our best to the God who loved us beyond measure. Kaya, Amen. Let's all be motivated to move forward. God bless po. Amen. Ako na grabe, ang ganda mo. Salamat po mga kuya, nakaka-motivate po. Parang gusto ko mag-aral. Yes. Anyway po, so mga kuya, maraming salamat po sa inyong mga words of encouragement. At syempre kuya, please, tagline. Kaya mga kapatid, tandaan nyo to ha, sa pag-aaral at sa mga susunod na yugto ng inyong buhay, di ba, tataas kayo ng baitang, kahit anong pinagdadaanan nyo, umulan man, Humagyo. Wait lang mo. Hindi po ulit. Kahit magkamali-mali pa tayo. At kailangan nyo na at umuulan, di ba? Umaaraw. Bumabagyo. Kailangan nyo ng payong. Nandito lang po ang Payong Kapatid. Ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid, nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.